instances na sinabi ni Jesus sinabi nila nagparamdam si Jesus Christ na siya ay Diyos. Ngayon, nasa heart of worship type, diba, dapat natin sabayin si Jesus Christ, di ba? For the eyes of the Lord. Ito po yung key verse natin. 2 Chronicles chapter 16 verse 9. Sa King James Version, 2 Chronicles chapter 16 verse 9. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show himself strong in the behalf of them whose heart is perfect toward him. Ayan. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show himself strong in the behalf of them whose heart is perfect toward him. Herein thou hast done foolishly. Therefore from henceforth thou shalt have wars. Ito po, yung mata ng ating Panginoon, tumitingin, tumatakbo, kahit saan, going po, hinahanap daw yung puso, yung heart nila ay nakatuon sa Panginoon. Napakaganda, no? Hinahanap pa na tayo ng Diyos. Pero, hinahanap din natin ang Diyos, di ba? Amen! Nagtagpo na ba? May napanood ko ang Pilipinas. Papunta ka pa lang, parating na, pabalik na ako. Ba't hindi tayo nagkatagpo? Kasi numis ka ng lamdas eh. Kaya, hinahanap pa na tayo ng Diyos. Pero hinahanap din natin ng Diyos. Nagtagpo na ba? Nakita na ba? Amen! Nung tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, di ba? Amen! 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 Para pa natin Panginoon. Kaya nagkatagpo na tayo. But thou hast done foolishly. Ano po yun? But thou hast done foolishly. Therefore from henceforth thou shalt have wars. Pero gumawa ka ng mga bagay na foolish. Tagalog, foolish. Mga kahangalan, mga bagay na hindi naayon sa Diyos. Kaya ikaw ay nagkaroon ng mga kaguluhan sa isip, kaguluhan sa puso, kaguluhan sa pamilya, kaguluhan sa... Yun po ang nangyayari. Hinahanap natin ang Diyos, hinahanap tayo ng Diyos, at hinahanap din pala natin siya. Pero nung nagkatagpo tayo, ang Diyos at tao, ang tao ay gumawa ng mga hindi ka nais-nais. Kahit na parehong nag-aanapan po, may pagkakataon din na nagkakatagpuan. Ganun din ba yung mga mag-sweetheart? Sino po mga kasintahan dyan? Dito naranasan natin ang pagmamahal at kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay noong nakatagpo natin siya. Amen ba? Pero bakit? Anong nangyari? Dati ang init-init natin. Nung unang natagpuan natin ang ating Panginoon, di ba? Talagang ang init-init natin. Talagang kahit ano, gawin natin, kahit na anong sabihin sa atin. Okay po. Sige, gagawin. Sige. Pupunta ako dyan. Sige. Dadalo ako. Sige. Ganun po nung unang tinanggap natin ang Panginoon. Ngayon, sabi nga sa Revelation chapter 4 verse 20, nagbago ka na. Amen ba? Sa Tagalog brad, Revelation chapter 2 verse 2 to 5. Ngayon, nagbago ka na. Tagalog. Revelation chapter. Yan, magandang balita ka. Alam ko ang mga ginagawa mo. Ang iyong mga pagpapagal at matyagang pagtitiis. Alam kong hindi mo po inukonsinti ang masasamang tao. Sinubok mo ang mga nagsasabing sila'y apostol at napatunayan mong sila'y huwad. Ito po yung mga nakakapakinig ng mga aral sa ibang sekta yan. Hanggang
hanggang 5. Verse 4. Alam ko rin matyaga kang nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. Yan, tayo yun eh. Tayo yun. Nagtitiis tayo ng hirap, hindi tayo sumusuko. Pero pag nakakapakinig tayo ng mga bagay na nanggagaling sa ibang mga turo, ay nagkakaroon tayo ng contemplation sa ating pag-iisip. Verse 4, chapter 4, verse 4. Subalit pa isang bagay na ayaw ko sa iyo. Iniwan mo na ang pag-ibig mo muna. Dalawahan. hindi niya sinabing ko ano yung kinalimutan eh. Parang iniwan lang. Dahil ka sa mga narinig natin sa mga ibang sekta o sa mga gawain dito sa mundo, kumisan na yung ating pagkilala sa ating Panginoon ay na didistract. Verse 5. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pagsisihan mo at talikuran ng iyong masasamang gawa, at gawin mo muli ang mga ginagawa mo noong muna. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako dyan at aalisin ko sa pinalalagyan ng iyong hilawan. I will put off the light, sabi doon sa English version din. Ito pong senaryo na to, no? Ito po yung sulat po ito ni pahayag pala ito ni Apostle John sa mga taga-Efeso. Kung titignan natin yung verse 1 dyan, pahayag chapter 2 verse 1, ito ay para sa mga Efeso. Pero ito rin po ay para sa atin. Yan. Kasi nakita ng Diyos yung ating pagsusumikap sa Kanya na nung nakatagpo natin siya kasi nakita ng Diyos yung ating pagsusumikap na mapursige yung ating pagmamahal sa Kanya. Pero dahil sa mga narinig natin na ibang turo o dahil sa mga nakikita natin dito sa mundo, ay kuminsan nadidistract tayo. Nawawala yung ating first love sa Kanya. Kaya, nagtatampo sa atin ang Panginoon. Anong sabi niya sa Isaiah chapter 29? Ito ang pangalawang key verse natin. Isaiah chapter 29 verse 13. Kasi, bakit nagtatampo? Yun pong ating pagsamba sa Kanya, yung ating pag-awit, yung ating pagpupuri, ay hanggang lips na lang. Sabi niya doon. Sabi niya sa chapter 29 verse 13 ng Isaiah. Sabi doon, these people come near to me with their mouth and honor me with their lips, but their heart are far from me. Yan, the Lord says, these people come to me with their mouth and honor me with their lips, but their hearts are far from me. Their worship of me is based on merely human rules. They have been yan. Ang ating pagpupuri, pagsamba at pagsasalamat sa ating Panginoon ay hanggang buwangan na lang daw. Wala na po sa ating puso. Kaya wala na po sa heart yung ating worship sa Kanya. Kaya nagtatampo po ang ating Panginoon. Nararamdaman ba ninyo na kahit na ano ang ginagawa natin, kuminsan na hindi tayo nagtatagumpay dahil sinabi niya dun sa unang key verse natin sa 2 Chronicles chapter 16 verse 9, nagkakaroon ng kaguluhan sa atin dun sa last verse nun. Kaya dito ang sinabi niyang dahilan dahil ang mga pagsamba natin sa Kanya ay hanggang bibig lang. Wala na sa puso ang ating pagsamba sa Kanya. Kaya nagtatampo sa atin ang ating Panginoon. Sinabi din niya ni Jesus Christ sa kanyang mga apostol doon sa chapter 15 verse Matthew chapter 15, Brad.
Galit na galit si Jesus Christ sa mga sa mga Israelita, sa mga Pariseyo. Sabi niya, Matthew chapter 15, verse 1 hanggang 15. Sabi doon, anong tawag ni Jesus Christ sa kanila? Hypocrite. Then some Pharisees and teachers of the law came to Jesus from Jerusalem and said, and asked, why do your disciples break the tradition of these elders? They don't wash their hands before they eat. Jesus replied, and why do you break the command of God for the sake of your tradition? For God said, honor your father and mother, and anyone who curses their father or mother is to be put to death. But you say that if anyone declares that what might have been used to help their father or mother is devoted to God. Ito po yung ito po yung naging kaugalian ng mga Israelita noon na kahit na wag mong igalang ay yung mga magulang. Sabi doon, basta tumulong ka lang sa templo, basta magbigay ka lang, absuelto ka na. Yun po yung sinasabi dito. Yan. Kung ano man yung magagawa mo sa templo o sa templo, tungkol sa templo kasi sinasabi dito, absuelto ka na sa kasalanan mo sa hindi pagsunod sa magulang, sabi doon. Tuloy natin. Yan, ito po yung Isaiah kanina, sa Isaiah chapter 15 verse 6. Sabi doon, they are not to honor their father or mother with it. Those you unify the word of God for the sake of your tradition. Ito po yung nakagawian na nila, naging tradition niya. Kaya, yun po mga tradition na i-sink in sa atin ng ating mga ninuno noon, ay dapat mawala po yun sa ating buhay. Sige. Yan, ito yung sinabi ni Isaiah dun sa binanggit natin kanina, no? Sige, sa verse 6. Verse 8. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain. Their teachings are merely human rules. Jesus called the crowd to him and said, listen and understand. What goes into someone's mouth does not defile them, but what comes out of their mouth, that is what defiles them. Kung ano raw yung lumalabas sa ating bibig, yun ang nakapagpadumi sa atin. Hindi po yung pumapasok, sabi doon. Kasi, sinasabi dito na ang pagpupuri nila sa Diyos, ang pagsamba nila sa Diyos ay hanggang bibig na lang. Pero yung kanilang puso ay napakarumi. Yun po yung ibig sabihin nun. Kaya, yun po bang pagsamba natin sa ating Panginoon ay hanggang bibig na po ba? O hanggang sa puso? Sabi doon sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, if my people humble themselves. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Alam natin ito, laging binabanggit ito dito. Yan. If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Ito po yung verse na nabanggit dito. Yung unang-una, nagkatagpo tayo nagkatagpo yung paghanap ng Diyos sa atin at sa paghanap natin sa Diyos kung tinanggap natin siya. Tapos sa verse sa Isaiah naman, nagtatagpo ang ating Panginoon dahil tayo raw ay kinalimutan na natin yung unang pag-ibig na yon, at tayo ay ang pagsambalang natin sa Kanya ay galing sa bibig, hindi galing sa puso. Pero may sinabi dito sa Chronicles na kung magbabalik loob tayo sa Kanya, tayo, if my people which are called by my name, tayo yun. Kaya tawag natin ang pangalan natin Panginoon, shall humble themselves. Kung tayo ay magpakumbaba, may Tagalog ba yan? Para makita natin ang maganda.
and pray and seek my face. Ngunit kung ang bayang ito ay na nagtataglay ng aking karangalan at magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan. Papakinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganayin ang kanilang lupain. Napakinggan po, no? Kung sa ating pakiramdam ay napapalayo na tayo sa ating Panginoon, kung sa ating pakiramdam ang parang napakalayo ng Panginoon sa atin. Hindi po, kailanman hindi sinabi sa Bible na lumayo ang Panginoon sa atin. Sabi doon, ikaw ang lumalayo. Kaya tayo po ang lumalayo. Kung pakiramdam natin, ang mga ginagawa natin ay parang walang saysay. Kung sa pakiramdam natin na mga paghihirap natin ay parang hindi nabibigyan ng reward. Ito po yung dahilan dahil tayo ay ang mga pagsamba natin sa ating Panginoon ay hanggang lips na lang. Wala po sa puso yon. Pero subukan po natin na magpakumbaba sa ating Panginoon, manalangin, hanapin siya, at talikuran ang mga lihis, ang mga kasamaan, ang mga naising in sa atin na mga traditional na kaugalian na naisingin sa atin ng ating mga ninuno na pagsamba sa kung ano-ano, sa kung sino-sino. Tanggalin na po natin yon. Sabi doon, papakinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganin ang kanilang buhay. Ba, naniniwala ba kayo dyan? Amen. Mahal ba natin ang ating Panginoon? Amen. Pili ba tayong kantahan ng ating Panginoon? Sabihin natin, mahal natin siya. I love you, Lord. Amen. Tumayo tayo. Palapakan natin ang ating Panginoon. Palapakan natin ang ating Panginoon. Sambahin natin siya. Yes, O Lord, we love you, Lord.
love you, Lord, and I lift my voice to worship you. Oh, my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Be a sweet, sweet sound in your ear. Hallelujah, hallelujah, Lord. Hallelujah. Yes, oh Lord, we love you, Lord. We praise you, Lord. We praise you in your sanctuary. We praise you in the firmament of your power. We praise you for your mighty acts. We praise you according to your excellent greatness. Yes, oh Lord, we are here, oh Lord, because we love you, Lord God. We are here because we are praising your name, oh Lord God. We are here, oh Lord, because we want to express our love to you, oh Lord God. Oh Lord, pakinggan mo ang aming mga panalangin sa inyo, oh Lord God. Sa oras na ito, tumutulog kami sa inyo, oh Lord God. Pakinggan ninyo ang aming panalangin, O Lord God, na mula sa aming puso, O Lord God, kung may nagawa man kami mga hindi maganda sa inyong paningin, O Lord God, na hindi maganda sa inyong mananaw, O Lord God, O Lord, patawarin po ninyo kami, O Lord God. O Lord, tanggapin po ninyo itong alay namin sa inyo, ang aming pagsama sa inyo, O Lord God, na sana po, O Lord, ay maging karapat-dapat sa inyo, O Lord God. O Lord, mahal na mahal ka namin, O Lord God. O Lord, we love you, O Lord. We love you, Lord. I love you, Lord. I lift my voice, worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Make me a sweet, sweet sound in your ear. Hallelujah. Hallelujah. Oh Lord, we thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you. In Jesus' name. Amen. Amen. Salamat po sa kapatid na nagbahagi.